Hello everybody, this is Teacher Rachel. Apps disclaimer, hindi po ako public school teacher, but I do teach, nagtututor po ako. And also, number 2, guilty ako partly kasi nagla-live ako. But hindi, pag nagla-live po ako, I don't show my students, okay? Sometimes maririnig nyo lang yung kanyang boses, pero hindi nyo siya nakikita, no? Kasi it's okay lang naman. And tutorial po ako, hindi po ako sa public schools. So, but then, may mga bagay tayo, may mga guidelines pa rin tayong sinusunod, katulad ng hindi natin kailangan pagsalitaan ng pangit. Kahit naman sino, hindi talaga pwede tayo magsalita ng mga pangit at nakakasakit na salita. Kahit sa estudyante or kahit kanino man. Halimbawa na lang, may fur babies kayo, di ba? Minsan, talaga inisip nyo, oh, hindi naman, kawawa naman masaktan. Okay? So, I'm not against the teacher and I'm not also pro teachers sa kanya, okay, or on her side. So let's admit mayroon pong lapses doon, may fault po si teacher, okay. So but then minsan hindi rin natin alam kung saan nanggagaling yung dahilan na yan, no? Talagang mali po, okay? I want to emphasize on the point na dapat hindi siya nag-live, lalo na during her class. Or baka naman tapos na yung class niya. O I don't know, we don't know. Actually, yung video does not tell everything yung behind the scenes, no? So, ang pinakapunto lang, nag-live siya sa loob ng classroom. Although hindi pinakita yung mga students, but then nakapagbitaw po siya ng mga salitang medyo pangit pakinggan. But, minsan alam niyo po, ano rin no? Real talk din. Di ba minsan yung mga magulang din, narinig ko po yan. May mga magulang po na ganyan, na nagsasabi ng ganyang word sa mga anak nila. Well, sabihin na natin, acceptable ba yun? Kasi magulang? Kayo na lang ang sumagot. But, at saka may mga bata po talagang ngayong panahon, no? We're not blaming the kids. It's because of the parents, ang upbringing, no? Tandaan po natin, mga parents, kayo po, tayo po ang responsable sa disiplina ng mga anak natin. Walang iba, tayo. Kung may mali man po si teacher, let's say mali talaga siya, okay? I take the stand, let's take that stand na talagang mali siya. May mali po si teacher doon. Pero let's stop na yung pagbabash, no? Kasi sa tingin ko, napuno na talaga din siya. Or yung mga students, hindi mo masabing napuno sila. Talagang behavior po yun ng mga bata. So mga bata naman, please, masyado na kayong mga nabibigyan minsan ng tawag dito, yung mga sobrang privilege na, no? Mga overprivileged, ganyan. Or, hindi ko alam kung anong pagkukulang ng mga magulang nyo sa inyo. Bakit ganyan ang nangyayari? No? So, kahit din minsan yung mga anak ko, may nagkakaproblema din kami. Lalo na ako, may senior high ako, may high school ako na anak. So, but then, wala akong ibang sinisisi, hindi sa teacher po, kundi sarili ko minsan, or I question myself. Ano bang nangyari? Ano bang ginawa ko? Bakit ganun yung reaction ng anak ko? Bakit nangyari yun? No? We cannot blame it all sa teachers. So, makinig kayo, may kwento ako. Ito pong si teacher, ito pong mga estudyante, walang practice nung araw na yan. Example po ito ng school nila. They asked permission to have a practice sa school. But then, hindi sila nag-practice kasi kinansel ang practice. Ang ginawa ng mga bata, umalis, nagpunta sa isang billiard shop. Mga ano po yan grade 7 lang. Yung mga bata hindi nagpaalam sa mga magulang nila, naglaro doon. At hapon na nakauwi. Ngayon, ang mga teachers, ang mga parents, si teacher yung kanilang tinatawagan, kinukulit. Bakit ganyan? Pagsabihan nyo, sir, na ganyan-ganyan. Mommies, parents, pag ang anak nyo, oras ng uwian at wala pa sa inyo, umuwi, hanapin ninyo. Yes, it's okay to ask the teacher, sir, pinauwi niyo na ba? But actually, nag-post ang teacher na pinauwi niya na yung mga bata. Nagpauwi na sila. No? Dahil hindi natuloy ang practice. Yung practice naman po is after school. So, even before the school, nag-finish, nag-inform na yung teacher na wala pong practice today and pauuwiin ng mga bata sa regular time. So, mga parents, kung wala yung mga anak nyo sa oras na dapat ay nasa bahay sila, hindi nyo dapat
inaawa yung teacher kasi hindi pa umuwi yung anak nyo. Kung ang uwian ay 12 noon at ang anak nyo ay alas 3, wala pa. Ibig sabihin, hindi nyo na-check nung oras na yan. No? Kasi kung ang bata naman normally naiwan sa school or inutusan ni teacher, mag-i-inform ang teachers. Mag-i-inform po. No? Pero kung hindi umuwi yung anak nyo, hanapin ninyo. Look for them and ask someone, mag-check kayo, i-check nyo. 'Di ba? You are the one responsible. Number 1 yung responsibilidad yung inyong mga anak. Okay? So si teacher na itong nag-viral, going back to that situation, ang masasabi ko po, may kasalanan siya. And let him face the consequences of her actions too. Okay? Let her face the consequence of her actions. But then, parents, look after your children. Okay? Salamat po. Yun ang aking stand.